hindi ko maintindihan bakit yung mga ang laki-laki ng budget ng kamera, no? Hindi ko maintindihan bakit hindi nila maintindihan na pag pinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment, hindi dapat ituloy ang pang-apat na impeachment. Ano bang mahirap intindihin doon, Maharlika? Sabihin mo nga sa akin, bawal ang more than one impeachment for every year, and I know. yet, tinanggap nila ang pang-apat. Sinayang Well, pa nila yung panahon ng hukuman. No? Kailangan pa ba magdesisyon ng hukuman na obvious naman ang 4 is more than 1? I know. Diba? Well, siguro na-expect nila ba kaya nilang impluwensyahan ng Supreme Court? Yun ang ina-expect nila. Akala nila malin lang nila yung mga hurado doon. Pero may umaray Actually, lahat sila umaaray. Pero mas malupit yung eksena nitong si Gadon at talagang sinasabing tuta daw ni Inday Sara o ng mga Duterte ang Supreme Court. At ngayon ay inahinan yata siya ng contempt of ano ba yun? Indirect contempt, no? Indirect Alam mo naman contempt. si Gadon, yan ang tinatawag na ano na yan, lost soul na yan. Bakit? Kasi record holder na yan. Wala Dalawang na siya. beses na siya na-disbar. So wala nang mawawala sa kanya. Wala nang mawawala sa kanya kasi not once but twice na-disbar. Saan ka nakakita? Dalawang beses na-disbar. Gusto pa ata niya na talagang record holder siya, try siya i-disbar. Okay? Pero hindi ka tanggap-tanggap yung ganyang mga pananalita, no? Sa kahit kaninong abogado, no? Ako hindi naman ako sang-ayon sa lahat ng desisyon ng Korte Suprema, pero miski ako ay mag-disagree, pwede ka naman mag-disagree, no? Pero gamitin mo ang reason, gamitin mo ang logic, at gamitin mo ang mga salita na magalang naman, no? Dahil ang importante diyan, kung mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating hudikatura, ano mangyayari? Hindi na sila aasa sa hukuman para sa katarungan, magpapatayan na lang yan sa kalye. Yan bang gusto natin mangyari? Na lahat ng tao para si Gadon na lang na hahamunin ang lahat sa patayan? Hindi tama. Pero ganun pa man, talagang wala naman kayong mapupula dito sa Korte Suprema nito eh. Sabi nung iba, sabi nung antivirus, talaga ano yun? Yung kanyang kaluluwa daw ay talagang nadismaya. Naku, di sana mawala na yung kaluluwa mo. Hindi mag-asin yung kanyang kaluluwa. Ng kaluluwa niya. Mantakin mo, hindi abogado, kukwestiyonin niya yung desisyon ng unanimous Supreme Court. Hindi lang mga abogado to, ito yung mga pinakamagagaling na abogado na talaga sa Korte Suprema at feeling niya mas magaling siya. Ganon din yung Laila de Lima. Kaya lang, syempre, ura-uradang nang humingi ng abiso sa Korte Suprema kasi baka mabuksan yung issue na estudyante ba nga yung West na nag-absulto sa kanya. O, di ba? Kasi wag mong kalimutan, na yang si Laila de Lima, never niyang dininay siya mismo na hindi niya estudyante yung nag-absulto sa kanyang West. Kumuha siya ng spokesperson. At yung spokesperson na nag-deny at ang kanyang salita ay, I don't remember. O, di ba? Pag hindi yan nag-apologize, bubuksan ng Korte Suprema yan. Hoy, ikaw, tignan nga natin kung talagang meron kang relasyon sa judge na nag-absulto sa'yo at bakit hindi yung dineklara sa prosecution yan. O, di bawi siya, cambio siya talaga at hingi ng abiso. Hindi po pwede na hindi pabor sa kanila, talagang sisiraan nila ang institusyon dahil talagang napakalaki na nakasalalay dun sa tiwala sa institusyon. Tiwala na binibigay ng taong bayan sa institusyon na yan. No? Saka, ano pa naman ang reklamo pa nila? Ang reklamo nga nila ay mga tao daw ni Digong ang nagdesisyon. Karamihan daw ay ni Tatay Digong. Kung ganyan naman ang logic, naku naman Maharlika, paano naman yung kaisa-isahang appointee ni PBBM na si Justice Raul Villanueva na aking kaklase? Bakit pati yung kaisa-isang appointee ni PBBM sumuporta sa unanimous decision? Hindi patunay na kahit anong kulay mo, kahit sino ang nag-appoint sa'yo, kahit saan ka loyal, dahil Ilocano rin yung si Justice Raul Villanueva, talagang tinataguyod lang ng mga maestrado yung saligang batas at hindi yung kanilang mga personal na mga paniniwala. Pero kung ganyan na disbar na nga si Gadon tapos meron siyang kaso dyan na kinason nila Attorney Topacio, ano pang parusa dyan? Ano pang makukontrol pa? Siguro thrice over the disbarment. So talagang sasabihin ng Korte Suprema, kahit anong mangyari, hindi ka na pwede maging abogado, full stop. At siguro kapatawan na yan ng fine na milyon-milyon na para maubos yung mga kinita niya at naipon, no? Kasi talagang
hindi mo na po pwede patawan ng pangatlong disbarment, no? Ay, isa lang ang buhay ng tao, mantakin mo, know. in lifetime, dalawa na yung disbarment mo. So, yeah, recently yung House of Representative, according dito sa report, July 30, headline nila, House adopts same impeachment rules despite Supreme Court ruling on Sara Duterte case. So, sinasabi dito, the House of Representatives of the 20th Congress has adopted the impeachment rules used in the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, which was recently declared unconstitutional by the Supreme Court. So ngayon, anong ibig sabihin nito, spokes? Kasi sabi dito, during the opening daw ng regular session of the 20th Congress, ngayong araw dyan, on Monday, yesterday sa Pilipinas, then acting Majority Floor Leader, Iloilo Representative Defensor, Representative Lawrence Defensor, moved to adopt the 19th Congress Rules of Procedure in impeachment proceedings as the provisional rules until the adoption of the rules of the House Representatives for the 20th Congress. Your comment on that? Well, alam mo, taon-taon, hindi naman nagbabago yung mga rules na yan. Talagang reenacted lang sila taon-taon. Halos hindi binabago yan, no? Kasi wala naman dahilan para magbago. Ang naging desisyon naman ng Korte Suprema, yung paghain ng naunang 3 impeachment complaints na hindi ginalaw ng Kamara, ang aksyon ng Kamara ay dinismiss. Yeah. Nung nag-adjourn ang Congress. At dahil na-dismiss yan, prohibited talaga yung pang-4 na impeachment complaint. So, in fact, yung naging desisyon ng Korte Suprema, hindi lang sang-ayon din sa saligang batas, sang-ayon na rin yan sa rules mismo ng Kamara de Representante na kapag hindi talaga naaprubahan ang isang impeachment complaint, either ng Justice Committee o ng plenaryo, ibig sabihin, dismiss siya. So, walang epekto naman yung reenactment ng House Rules on Impeachment kasi hindi naman talaga nagbabago yan. Ang issue lang talaga, bagamat sole initiative ng Kamara yung pagsisimula ng impeachment, ang palaging tanong, at ito yung naging tanong din dun sa kaso ni dating Chief Justice Davide, ang impeachment complaint ba na makakarating sa Senado, ito ba ay kauna-unahang impeachment complaint dahil nga sa pagbabawal ng mahigit pang isang impeachment complaint kada taon, or ito ba ay lumalabag dun sa 1 impeachment per year rule? So, well, ang press release no ng mga kongresista at mga senador na syempre gustong talagang i-impeach Inday Sara, talagang ang may makapangyarihan daw yung Senado na mag-try dito kay Inday Sara. So para lang sa kaalaman natin mga kababayan na ang pagkakaintindi ko, talagang there's no way para ma-push ngayong taon na itong impeachment laban kay Inday Sara, kundi mag-antay sila next year, di ba? Pero bakit ganito pa rin yung kanilang press release sa mga media na sila dapat? Nagpapapansin na lang yung mga yan. Pero sa katunayan ay unang-una, no, wala pong desisyon ng Senado ang linabag ang Supreme Court. Kasi wala pa namang desisyon ang Senado as an impeachment court. Yung sinasabi ni Ontiveros na nakasaad sa Senado, we are the sole judge. Bakit? Meron na ba silang nahusgahan na pinaghinasukan ng Korte Suprema? Ang pinawalang bisa lang ng Korte Suprema yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Di ba? Walang desisyon na ginawa ang Senado kasi hindi pa naman sila convene as an impeachment court itong 20th Congress. Bakit? Kasi ang nakakapagsumpa pa lamang bilang impeachment judges ay 12 senador. 12 out of 24, hindi yan mayorya. So walang quorum. Wala rin magagawa yung 12 yun. Miski sila ay nakasumpa na. Kinakailangan muna manumpa yung 12 bagong mga senador para maging impeachment judges too. Pero since naririyan na ang desisyon ng Korte Suprema, ano pang itatakel ng impeachment court? Wala na. Sinabi na ng Korte Suprema, null and void. Ibig sabihin yun, as if it does not exist. So anong itatakel ngayon ng impeachment court? Wala namang impeachment complaint na nakabinbin na sa kanila dahil ang Korte Suprema na nagsabi, null and void yung impeachment complaint na yan. Yeah, so malinaw yan. So talagang kahit ano pang mga press releases nila, hindi uusad yung impeachment na gusto nilang pagtanggal kay Inday Sara ngayong taon. Kaya mamuti ang mata nila, magantay sila next year. Kaya naman talagang so talagang dapat ito mga bitter na ito, abangan na lang natin yung show diyan sa Congress at sa Senado. So ang bagong ngayon sa Committee on Appropriation ay si Mika Swansing. Kilala mo ba yan?
Nakasama mo ba yan? Yan ang bago, kapalit ni Zaldico. Naku, bata yan. Yan ata yung anak na Swansing na nakasama ko sa kongresista, no? Well, alam mo naman ang mangyayari dyan. Magiging sunod-sunuran naman yung committee chair of appropriations na yan sa liderato ng Kamara. Kay Speaker pa rin. Kay Mr. Speaker. Alam mo, nakakatawa dito sa Kongreso, sa ilalim ni Tambaluslos, kinakailangan sinusuportahan ang inisyatibo ng presidente kasi kaya nga napakalakas ang impluwensya ng presidente sa pipili ng kung sino mamumuno dyan. Pero dito lang sa Tambaluslos Congress na binabaliwala nila yung budget proposal ng presidente. Kasi in fairness naman, dito kay Junior, yung budget last year, hindi yan yung budget na pinatupad bilang batas ng Kongreso. Binaboy nga ng Kongreso at binago-bago yung mga provision at naglagay pa ng mga fill in the blanks. Samantalang, yung mga tao naman kasi dyan sa DBM na gumagawa ng budget, mga professional naman yan eh. At saka meron kasi tayong proseso na nakasaad talaga sa batas kung paano binubuo ang pangtao ng budget. Dapat dumadaan yan sa mga municipal, city, provincial, at saka regional planning, no? At doon kinukuha yung mga proyekto na dapat tupad. Pero pagdating sa Kongreso, sa ilalim ng Tambaluslos, binabaliwala lahat yan. Samantalang, kaya ka nga nagkaroon ng mga kakampi para sumunod sa gusto ng presidente. Aanhin mo pang kakampi kung babaliwalain nila yung desisyon ng ehekutibo kung paano gagamitin yung pantao ng budget para maging instrumento ng paglago ng ekonomiya, di ba? Yeah. So, yan yung anomalya dyan sa Kongreso. Na bagamat lahat sila ay nagsasabi na sila ay supporter ng presidente, pagdating sa budget, walang sumusunod sa sinasabing budget proposal ng presidente. Kanya-kanya silang kana.